Lakers, umangat pa sa standings. Ni-lockdown si Ja Morant ni Marcus Smart. At good news sa Lakers fans, LeBron James makakabalik na sa Lakers next game. Pero bago yan, kanina nga ay muling nanalo ang Los Angeles Lakers kontra sa Memphis Grizzlies sa score na 110-117. Pinangunahan ng kakabalik pa lamang na si Luka Doncic ang opensa ng Lakers matapos magtala ng 44 points, 12 rebounds at 6 assists. Kitang-kita sa kanyang laro ang sobrang determinasyon at husay sa pag-atake, lalo na sa huling yugto ng laban kung saan siya halos hindi mapigilan ng depensa ng Grizzlies. Malaki rin ang naking ambag ni Austin Reeves na nagtala ng 21 points, 4 rebounds at 4 assists. Patuloy niyang pinatunayan na isa siyang maaasahang katuwang ni Doncic sa opensa at maging sa depensa. Samantala, si DeAndre Ayton ay nagbigay ng 9 points at matatag na presensya sa ilalim ng ring, habang si Jake LaRavia naman ay nag-ambag ng 13 points, karamihan ay mula sa mga matatalinong pagputor at fast break opportunities. Hindi rin matatawaran ang naging kontribusyon ni Marcus Smart sa panig ng Lakers. Bagamat 12 points lamang ang kanyang naitala, siya ang naging sandigan sa depensa. Sa tulong ng kanyang matinding pressure defense, nalimitahan niya si Ja Morant na umiscore lamang ng 8 points sa loob ng 38 minutes ng paglalaro. Isang bagay na bihirang mangyari sa isang explosive player tulad ni Morant. Dahil sa panalong ito, umangat na ang Lakers sa 4 wins at 2 losses at kasalukuyang nasa ikalimang pwesto sa Western Conference standings. Makikita ang malaking pagbabago sa chemistry ng kupunan, lalo na matapos bumalik si Doncic mula sa injury. Ipinakita ng Lakers na kaya nilang makipagsabay sa mga malalakas na kupunan sa kanluran at may potensyal na magdomina sa mga susunod na laro. Sa kabilang banda, bumagsak naman ang Memphis Grizzlies sa ikapitong pwesto matapos matalo. Kinailangan nilang pagbutihin ang kanilang depensa at ball movement kung nais nilang makabawi sa susunod na laban. Sa kabuuan, isa itong panalong magbibigay ng malaking kumpiyansa sa Lakers habang nagpapatuloy ang regular season. Samantala, patuloy pa ring nasa sideline si LeBron James sa pagsisimula ng bagong NBA season. Ang superstar ng Los Angeles Lakers ay hindi pa rin nakalalaro sa kampanyang ito. Bagaman wala pa rin si LeBron, may magandang balita naman para sa Lakers pagdating sa mga injury update. Sina Luka Doncic at Marcus Smart ay parehong naglaro na kanina laban sa Memphis Grizzlies. Ibig sabihin, mas kumpleto na ang lineup ng koponan kumpara sa mga naunang laban. Gayunman, malaking kawalan pa rin ang hindi paglahok ni LeBron. Ayon sa mga ulat, malamang na makabalik si James makalipas pa ang 1 o 2 linggo base sa orihinal na timeline. Ang dahilan ng kanyang pamamahinga ay sciatica sa kanang bahagi ng kanyang katawan ayon kay Shams Charania ng ESPN. Ang sciatica ay nagdudulot ng pananakit at panghihina sa ibabang bahagi ng likod at binte, isang kondisyon na hindi pa dati nararanasan ni James sa kanyang karera. Nang unang matukoy ang kanyang kondisyon, tinayang mawawala siya ng 3 hanggang 4 na linggo. Umaasa ang Lakers na makakabalik siya pagsapit ng unang bahagi ng Nobyembre. Sa programa ng ESPN na NBA Today, sinabi ni Dave McManaman na inaasahang makababalik si LeBron sa kalagitnaan ng Nobyembre at maayos umano ang kanyang rehabilitasyon. Dahil papalapit na sa edad na 41 si LeBron, inaasahang magiging maingat ang Lakers sa kanyang pagbabalik. Mas nais ng koponan na maging ganap siyang malusog pagdating ng playoffs kesa pilitin siyang maglaro ng maaga.